sa Taraking Negosyo. For tonight, we have Mr. Eric Kelly. And good. Siguro iniisip ninyo, or malamang may mga nakakakilala na sa kanya. Yeah. Pero ngayong gabi, hahayaan po natin na i-introduce niya ang kanyang sarili at kung ano, kung saan siya galing at kung ano itong mga passion na ipapakilala niya sa ating. Nag-umpisa akong lumalaban noon dito sa Baguio ng kickboxing kasi noon also dito I think at least once a month mayroon event ng kickboxing. So dito ako nag-umpisa lumalaban ng kickboxing noon. And then naging Philippine team ako ng Wushu. Doon kami sa Manila nakatira. So katimit ko dyan si Brother Edward Playang, kanyang magkakatimit. Year 2000 yan hanggang 2004 kasi nag-mint ako ng 2004 kasi na-injury ako. Tapos hindi talaga kayang mag-ensayo ay mag-training kasi dahil sa injury. Nag-retire ako ng 2004, iniwan ko si Napulayan doon. Tapos 2004, umuwi ako dito sa Baguio, nag-taxi lang ako kasi taxi driver ako kasi hindi ako makapag-training na kasi dahil sa injury sa singit. Hindi ako makasumpok makasiba. After nag-heal ako ng injury, balik ako sa Manila para gusto kong ma-pursue yung career ko sa martial artist. Kaya doon ako lumalaban ng mixed martial art na. Mga kickboxing, mixed martial art. Tapos medyo okay naman, dire-diretso yung pagkapanamok din noon. Tapos nung nasa Manila ako kasi nakita mo naman yung paano pa yung other source of income katulad ng stuntman. Kaya nag-stuntman din ako doon noon para additional income sa Manila. Dahil nga nasa Manila ka, kailangan may trabaho, may pera kasi lahat ng galaw dun dapat may pera. And then I'm a pure Cordilleran. Yung Kelly na yan is Kalay from Abra. Kalay from Abra. So at least alam nating lahat no, na talagang pure Cordilleran si Sir Eric. And according to my research, ang galing diba? Nag-research talaga ako. He came from a humble family of farmers. Ano po ulit ang pangalan ng naging mentor? Yung unang-unang instructor ko si George Lozada. Sir George Lozada, sa mga kapag-anak niya. Sa mga iba pang natulungan niya, maraming salamat. Of course, kasi akalain mo na ang isang Sir Eric Kelly na binigyan niyo lang po ng pagkakataon sa gym ninyo na makapag-train ay nakitaan ka niya ng potential sir para maging MMA fighter at kilala pa dito sa Cordilleran at sa ibang bansa. Kaya wala naman, maraming salamat ulit kay Sir. Ang sinabi niya sa akin noon, kaya nagbago yung pananaw ko noon, kasi sabi niya, dapat iwasan mo yung inom, iwasan mo makipaglaban sa kali kasi wala kang makapala, iwasan mo yung inom kasi paglalaban ka, wala kang lakas, iwasan mo yung puyat. Kaya yun, basta may laban, hanggang nasa walang inom, walang puyat, masana na yung katawan namin pag lumalaban kami, yun, iwas bisyo. Kaya doon na natuloy-tuloy ko yung career ko sa martial artist. Meron po tayong gym ngayon sa Maharlika Building. Tinawag po natin yan na Maharlika Martial Arts Center. Bali, ito po ay non-profit organization na ang main goal niya is to help unite every martial arts community sa Cordillera, not just Cordillera, pero buong Pilipinas. Dahil po ang goal natin dito is magtulungan yung mga lahat ng atleta. Yun, gusto kong baguhin yung sistema ng martial arts community dito sa atin na magtulungan. Loko-loko ka, sabi niya. Tapos sabi nung gago ka pala, ba't mo tinulak? Akala ka lang maglalaban tayo dyan. Punta ka mag-isa mo, ang mapapala ko dyan. Parang ganun yung prinsipyo ng martial artist na tinuturusan natin ni Bruce Lee na wala kang mapapala sa mga away-away gulo. Pero pag gusto mo talaga makipagsuntukan, makipag-compete ka as a martial artist athlete bilang isang atleta. Katulad ng boxing, katulad na iniidolo na si Sir Manny Pacquiao, di ba? Yung magaling na pagkipagsuntukan yun, nagamit niya, doon siya nagkapira, nakuha niya yung pamilya niya. Yes. Katulad namin na naging mixed martial arts athlete yun, doon mo nalang dalihin mo yung knowledge mo on fighting pag gusto mo talaga magkipaglaban. Kaya patuloy po natin suportahan ang mga local entrepreneurs, local business dito sa ating bansa para po yung ating ekonomiya tataas. So tulungan po natin yung advocacy din ng DTI na to help the future entrepreneurs natin. Tinutugtukan po nila yon para at least ma-enhance yung kanilang mga skills sa pag-business. Katulad ko po na
na seminars na sumali sa MSME ng DTI, marami po akong natutunan. At saka patuloy po natin suportahan yung mga local businesses natin. And then, yun po, promote ko po yung ating center, yung Maharlika Martial Arts Center. Paki-follow lang po yung Facebook page para at least ma-update kayo na yung mga nangyayari sa ating center. And then, ulitin ko po, ito po ay isang non-profit organization na ang main goal niya is to help unite every martial arts community dito sa Pilipinas para magkaisa, magtulungan. Kahit po iba-ibang gym, pero andyan pa rin yung tulungan para aangat yung mga levels, skills ng mga professional at saka mga amateur athletes natin na future representing our country, Philippines. Yun po, magtulong po tayo at saka maraming salamat po sa inyong lahat.